Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagpapadala ng iyang mga source material. Alam mo, ang galing nito, napaka-espesipiko. Parang kang nagbabasa ng isang screenplay para sa katapusan ng mundo. Oo nga eh. Bawat eksena, bawat kaganapan parang may tiyak na pagkakasunod-sunod. Tama. Kaya ngayon, himay-himayin natin itong detalyadong timeline ng ikalawang pagbabalik o gaya ng tawag dito sa mga tala mo, ang Dashi Ushim. At yan talaga ang fascinating dito, di ba? Hindi lang ito simpleng listahan ng mga mangyayari. May bakit sa likod ng bawat ano. May lohika. May lohika na nag-uugnay sa lahat. Oo, mula sa pagtunog ng trampeta hanggang sa 1,000 taon ng kapayapaan. At mapapansin mo sa mga tala yung paggamit ng mga Korean terms tulad nga ng dashyushim na nagpapahiwatig na galing to sa isang partikular na theological tradition. Okay, sige. Gagamitin natin yung mga terminong yan para maging tapat tayo sa source mo. So, let's unpack this. Ang unang malaking ideya dito, binabali niya yung karaniwang larawan ng Second Coming, no? Oo. Hindi siya yung parang isang iglap lang, bababa si Jesus sa lupa, tapos na. Inilalangawan nito na may mga yugdo, may mga face. Tama, may mga face. At yung unang face pa lang, medyo nakakagulat na. Lilitaw daw si Jesus sa himpapawid, pero hindi muna bababa. Mananatili lang siya doon. Bakit kaya may ganong paghinto? Magandang tanong yan. Kasi yung paghinto na yun ang susi sa lahat ng susunod na mangyayari. So ayon sa pagkakasunod-sunod dito, ganito ang daloy. Una, tutunog yung ikapitong trompeta, yung Chilchenapal. Yun yung go signal. Hindi hihinto siya doon, hindi didiretso sa lupa. Kasi habang nasa himpapawid siya, may una siyang misyon. At dito na pumapasok yung konsepto ng unang pagkabuhay na mag-uli. Tama ba? Yun yung mangyayari sa interval na yon. Eksakto. Mula sa kanyang posisyon sa himpapawid, bubuhayin niyang muli ang isang partikular na grupo, yung mga saksing martir o Sungyo Chingindel. Yung mga namatay dahil sa pananampalataya. Sila mismo, sila ay ipapabangon mula sa kanilang mga libingan at dadalhin pa itaas para makasama siya sa himpapawid. Ito yung tinatawag na Ilchahwehar, yung unang pagkabuhay na mag-uli. Okay, so subukan nating i-visualize yan para sa iyo na nakikinig. Isipin mo, nasa himpapawid si Jesus. Tapos mula sa lupa, biglang may mga taong bumabangon at umaakyat sa langit. Hindi to sekreto, di ba? Sinasabi dito na makikita to ng lahat. At yun ang punto. Public event siya. Nakasulat sa source mo na makikita ito ng mga tao sa lupa at sila ay mananahoy. Mananahoy. Oo, isang malawakang pagtangis. Siguro dahil sa takot o baka pagsisi na huli na ang lahat para sa kanila. Yung eksenang yun yung magmamarka ng malinaw na paghihiwalay. Okay, so nandan na yung malinaw na separation. Si Jesus at ang mga binuhay na martir nasa impapawid, ligtas. Ang mga tao sa lupa naiwan. Anong kasunod? Doon na ba papasok yung final judgment? Hindi pa. Pagkatapos lang ng pag-akyat ng mga martir, saka pa lang ibubuhos yung 7 salot, yung 7 jeang sa mga naiwan sa lupa. So may sequence talaga. Kaligtasan muna bago parusa. Oo, malinaw na malinaw. At pagkatapos lang maibuhos lahat ng 7 salot, saka pa lang tuluyang bababa si Jesus sa lupa. So ang mga phase, pagdating sa impapawid, pagkabuhay na muli, mga salot, at saka pa lang yung pagbaba sa lupa. Sandali, huminto muna tayo rito kasi itong susunod na punto sa mga tala mo, para sa akin, ito yung pinakamahakina ng buong timeline na to. Sige. Sinasabi rito na yung unang pagkabuhay na mag-uli, hindi lang siya gantimpala, may mas malalim na dahilan. Ito raw yung huling ebidensya sa isang cosmic na paglilitis. At yan ang pinakasentrong ideya ng interpretasyong ito. Ang paliwanag ay umiikot sa isang konsepto, pagpapatunay. Pagpapatunay? Oo, sinasabi sa source mo na yung sakripisyo at muling pagkakabuhay ng mga martir, yun ang pinakahuli at hindi matatawarang patunay na ang mga utos ng Diyos ay posibleng sundin ng tao kahit pa ang kapalit ay buhay nila. So hindi lang ito tungkol sa mga martir.
Sila'y nagiging Exhibit A sa paglilitis na ito. Ganun na nga, ang katapatan nila hanggang kamatayan, yun yung nagpapatunay na tama at makatarungan ng Diyos mula at sapol. Kop. Una, pinapatunayan nito yung pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ikalawa, at ito yung critical, sinasagot at winawakasan nito yung orihinal na akusasyon ni Satanas. Na imposible raw sundin yung mga utos, di ba? Napabigat lang. Eksakto. Ang mga martir sa huling hininga nila parang sinisigaw nila, "Mali ka, Satanas." At may isa pang punto dito na medyo, nakakaintriga. Sinasabi na dahil sa patunay na ito mula sa mga tao, may nangyayari sa mga anghel. Nakukumpleto ang malayang kalooban ng mga anghel o Chansadere Chayu Iziga Wansong Doyota. Paano natin to iintindihin? Medyo mabigat yan, no? Pero isipin natin gamit ang isang analogiya. Kunwari yung mga anghel, sila yung jury na nanonood sa buong kasaysayan ng tao. Okay, jury. Sige. Libu-libong taon siyang nagmamasid. Ang sakripisyo ng mga martir, yung kusang loob nilang pagpili sa Diyos kahit sa harap ng kamatayan, yun yung huling ebidensya. Yun na yung irrefutable proof. Okay. So kapag nakita na ng jury mga anghel, yung ebidensyang to, tapos na ang kaso. Wala nang duda. Eksakto. Ayon sa interpretasyong ito, sa sandaling makita nila yung ultimong patunay na yon, yung malayang kalooban nila, permanente nang na-locked in sa panig ng kabutihan. Wow! Wala nang puwang para sa panlililang o pagrerebelde kasi yung katotohanan ganap nang nalantad. Nakakalula isipin na ang pagpili ng mga tao sa lupa may epekto pala sa estado ng mga anghel sa langit. Ang laking koneksyon. Napakalagi. So ngayong kumpleto na yung patunay at nailigtas na yung mga ebidensya, yung mga martir, ano na ang ibig sabihin nito para sa mga naiwan sa lupa? Dahil tapos na ang paglilipis at yung mga matuwid ay dinala na sa himpapawid, malinaw na kung sino ang naiwan. Ang mga masama na lang, kaya't wala nang dahilan para ipagpaliban pa ang paghatol. Pwede nang simulan yung pagbuhos ng 7 salot. Oo, naitakda na yung pinal na pagkakaiba ng mabuti at masama. Okay, malinaw na yung bakit. Ngayon tingnan natin yung paano. Paano nangyari itong paghatol sa lupa? Ang mga tala mo binibigyan din yung ika-6 at ika-7 salot, yung tinatawag ding mga mangkok o tejob. Tama. Dito na natin maririnig yung Armageddon at Babylonia. Unahin natin yung ika-6 na mangkok. Sinasabing ibubuhos ito sa ilog Euphrates at matutuyo ito. Anong simbolismo nun? Bakit kailangang matuyo yung ilog? Paghanda ng daan. Yun ang sabi sa source mo. Paghanda ng daan para sa mga hari mula sa silangan na iniuugnay naman sa hukbo ng langit. May paralel to sa history, di ba? Oo, at ang ganda ng paralel. Nung unang panahon, para masakop ni Haring Ciro ang Babylonia, pinatuyo niya yung ilog para makapasok yung hukbo niya. Ganon din daw dito. Okay. Gets. So habang naghahanda yung panig ng kabutihan, ano naman ang ginagawa ng kabilang panig? May mobilization din sila. Sabay ito nangyayari. Habang hinahanda ang daan para sa hukbo ng langit, yung masasamang espiritu naman abala sa pagtitipon sa lahat ng hari sa mundo. Yung sinisimbolo ng 10 sungay ng pulang halimaw. Sila nga, tinitipon nila ang kanilang hukbo sa isang lugar na tinatawag na Armageddon. Kaya't yung ika-6 na mangkok parang pagsiset up yan ng entablado para sa pinali na laban. At ipinaliliwanag din sa mga tala mo na yung Armageddon mismo may kahulugan. Burol ng Megido, di ba? Oo, burol ng Megido. At ang koneksyon na binabanggit ay yung laban ni Propeta Elias sa bundok Carmel. Laban sa mga propeta ni Baal. Tama. Hindi yun laban ng mga espada, di ba? Kundi isang pagpapatunay kung sino ang tunay na Diyos. Kaya ang Armageddon, sa interpretasyong ito, ay hindi lang basta giyera. Ito yung pinal na laban ng katotohanan at kasinungalingan. Okay, yan yung ika-6 na mangkok. Setting the stage. Paano naman ang ika-7 mangkok? Sa ika-7 mangkok, dito nababagsak yung dakilang Babylonia, yung simbolo ng pandaigdigang sistema ng kasamaan. At dito may isang nakakaintrigang twist. Ano yon?
Hindi direktang wawasakin ng Diyos ang Babylonia. Ayon sa iyang mga tala, yung pulang halimaw mismo, yung mga kapangyarihang politikal na ginamit ng Babylonia, sila mismo ang sisira at susunog dito. Wow, self-destruction. Mag-aaway sila sa isa't isa. Yung mismong sistema na binuo nila, yun ang magwawasak sa kanila. Ang ironic. Sige, para lang malinaw sa iyo na sumusubaybay, i-recap ko lang sandali yung timeline. Sige, sige. Una, nangyayari yung unang pagkabuhay na mag-uli. Tapos, habang ligtas na sa himpapawid ang mga martir, ibubuhos yung 7 salot sa lupa. Tama. Sa panahon ng mga salot, magaganap yung pagtitipon sa Armageddon at pagkawasak ng Babylonia. Tama ba yung sequence? Tama. At pagkatapos lamang ng lahat na yon, kapag wasak na yung sistema ng Babylonia, saka patuluyang bababa si Jesus kasama yung hukbo niya para harapin na yung hukbo ng halimaw. Okay, malinaw. Alam mo, para mas maintindihan natin tong buong cosmic drama na to, may ginamit yung source mo na alegorya. Yung kwento. Oo, kwento ng isang lalaki, isang babae, at isang kaaway. Magandang paraan to para isalarawan yung emosyon sa likod ng lahat. Oo, at nakakatulong talaga para ma-visualize. So, himayin natin. Ang lalaki sa kwento, si Kristo yan. Siya yung bayani. Ang babae naman, kumakatawan sa simbahan, sa mga mananampalataya, na inalipin ng kaaway. At syempre, ang kaaway ay si Satanas. Sa alegorya, inilarawan siyang mapagpanggap na ama ng babae. Isang manlilinlang. Oo. At sa kwento, yung babae, umibig siya sa lalaki na nagligtas sa kanya. Dahil doon, namulat siya sa katotohanan. Naintindihan niya yung kasamaan ng kaaway. At hindi lang siya nanatiling biktima. Sa huli, tumulong siya sa lalaki sa pakikipaglaban. At pagkatapos nilang talunin ng kaaway, ang kasunod, isang kasal. Ang ganda. Isang love story pala yung framework ng lahat ng ito. Oo. Nagbabago yung tono, no? Mula sa puro paghatol, nagiging kwento ng pagsagit at muling pagsasama. So, paano to kumukonekta sa huling yugto ng timeline? Eto na yung nag-uugnay sa lahat. Yung kasal sa dulo ng alegorya, yun na yung final kaganapan. Ang resulta ng tagumpay. Una, yung lalaking ikakasal, si Kristo, at yung babaeng ikakasal, yung simbahan, magkasama silang bababa sa lupa. Eto na yung final descent. Hindi na nag-iisa sa Kristo sa pagbaba niya. Kasama na niya yung kanyang nobya. Eksakto. Magkasama sila sa tagumpay. Pagdating nila, hahatulan na yung hukbo ng halimaw sa Armageddon. At pagkatapos, si Satanas mismo yung kaaway, huhulihin, itatali at ikukulong sa kalalimang walang hanggan o mudyukeng. Sa loob ng 1,000 taon. Tama. At ano ang mangyayari sa mundo mismo, sa physical na daigdig? Dadaan ito sa radical na pagbabago. Ang unang langit at unang lupa, itong mundo natin, susunugin at magiging wasak. At may interesting na tanong pa nga sa source mo. Posible kaya yung nawasak na mundo na to, yun mismo yung magiging kalalimang walang hanggan? Isang selda na kasing laki ng isang planeta. Wow! Nakakagulat na konsepto. At pagkatapos ng pagkawasak na yon, ano na ang kasunod? Doon na magsisimula yung 1,000 taon na paghahari, yung 1,000-year Wangguk. Magaganap to sa isang bagong langit at bagong lupa. At doon, sa bagong Jerusalem, wala ng gabi, wala ng kamatayan, wala ng anumang sumpa. Ito na yung... Yung ultimate happy ending. Oo, yun na yun. So sa kabuuan, ang mga dokumentong ibinahagi mo naglalahad ng isang napaka-logical na timeline. Bawat pangyayari ay may dahilan. Ang lahat ay nagsisilbing bahagi ng isang malaking pagpapatinay sa katarungan ng Diyos. At ang pinakasentro ng lahat, yung ginawa ng mga individual, yung mga saksing martir. Ang kanilang katapatan ang nagsilbing gatilyo. Di ba yung personal na pagpili nila ang naging susi sa lahat? Kaya, heto ang iiwan naming isang final thought para sa iyo. Inilalarawan sa iyong mga tala ang isang hinarap kung saan ang pagtanggi sa tatak ng halimaw at pananatiling tapat ay hindi lang isang simpleng kilos ng pagsuway. Ito ang mismong susi na magbubukas sa huling kabanata ng plano ng Diyos. Nagdudulot ito ng isang malaking tanong. Ayon sa pananaw na ito,
Paano nga ba ang isang mulat na pagpili ng isang tao, isang desisyon sa gitna ng pagsubok, ay maaaring magkaroon ng epekto na umaalingaw-ngaw sa buong sansunukop at nagiging simula ng isang bagong nilikha?